Blessed are they who have kept the word with a generous heart and yield a harvest through perseverance. Blessed are they who hope in the Lord. Blessed Thursday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. Today, we are being reminded of the rich man and poor Lazarus. Alam niyo yung kwento na yan, di ba? Yung rich man na mayaman siya, rich nga eh, pero wala siyang pangalan, hindi siya pinangalanan. Ano, sino kaya yung rich man na yan? Hindi naman niya inaway si Lazarus, pero si Lazarus siya yung mahirap na yung mga mumu lang ang mga kinakain niya. Wala namang sinabi kung kaya ba naghihirap si Lazarus dahil doon sa mama na yun. Wala naman, di ba? Pero ang sinabi dito ay humihiling ang rich man na sana si Lazarus gusto niya utusan na pumunta doon sa mga brothers niya na sana maging mabuting tao sila para hindi sila mapunta sa, alam na natin, sa impyerno. Pero anong sinabi ni Jesus, 'di ba? Sinabi kung hindi nga sila naniniwala sa Son of Man, maniniwala ba sila sa patay na nabuhay na muli? Anong sinasabi? Our gospel is reminding us about the sin of omission. Yung bang bagay na hindi mo ginawa. 'Di ba? 'Di ba pagka nagdadasal tayo, Lord, forgive our sins either of commission or omission. Yung omission, yung sin of commission pala, ay yung bagay na ginawa mo. Kaya naging kasalanan kasi pumatay ka, nangalunya ka. Sin of commission yon. Pero itong pinag-uusapan natin ngayon, ayon sa Ebanghelyo for today, is the sin of omission. Yung bagay na dapat ginawa mo pero hindi mo ginawa. Ano yon? Ang yaman mo. Pwedeng-pwede kang tumulong sa mahihirap. Si Lazarus hindi sana naghihirap ng ganoon kung si rich man ay in-employ kaya siya sa garden o kaya in-employ siya para kumita siya para hindi naman siya kumukuha ng mumu, 'di ba? Para kumain naman siya ng maayos, 'di ba? Tayo, sa atin, tayo ba? Saan ba natin maihahalin tulad ang sarili natin? Doon ba tayo sa mga rich man? Gusto natin maraming property. Gusto natin magkamal ng salapi. Gusto natin ganito, ganito, ganito. Para saan ba yan? Pag namatay ka kapatid, hindi mo yan madadala. Pag nainiwan mo yan, mag-aaway-aaway ang mga anak mo. Pag hindi mo naiayos yan, sometimes naiayos mo pa. Yan pang dahilan para hindi sila magkasundo-sundo kasi nag-inggitan sila. Tandaan natin, we have things from heaven dahil tayo ay channel of blessings para may maitulong sa iba. Huwag kang mag-hoard ng mga bagay na sa totoo lang, hindi mo naman lahat magagamit. Hindi mo lahat kailangan. I-share mo yung blessings mo. Yan ang gusto ni Lord. So, yung rich man, kaya siya nagkaganon is because meron siyang sin of omission. Ayaw natin yan. Lord, patawad po sa mga kasalanan namin. Lord Jesus, let us pray. Lord Jesus, we pray for healing. We pray that forgive us from our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us. Right here, right now. Panginoon, kami po ay patuloy na tumatahak sa journey ng buhay kung saan gusto namin mapalapit sa inyo. Lord God, help us. Give us the grace to be near you. Gusto po namin maging kamay at paa mo dito sa lupa. We pray that you will be with us always and in all ways, and please give us the grace to manifest you
in our lives. Huwag niyo po kaming iwanan, Lord. Please be with us. And please don't leave us kasi without you, baliwala kami. We can do nothing. We are nothing, dear God. Kagabi po, nag-nurturing kami sa SJC prayer group. Marami pong salamat sa biyaya. Biyaya ng pakikipag-usap sa mga tao. Biyaya ng opportunity to serve you. Panginoon, nawa ang ginagawa po namin be pleasing to you, dear God. All this we pray in your mighty name through the intercession of our Blessed Mama Mary. Lord Jesus, please turo niyo po kay Lorraine kung saan siya dapat na OB pumunta. Amen. Blessed Thursday once again. God bless us all.